Guys, welcome to another video, another vlog, and this is Joel. So today is February, kalimutan ko na yung araw. Today is February 6, it's a Friday, and time check, it's actually 1:51 p.m. Japan time. So wag niyo na kaming tularan guys na late lumalabas ng hotel, pero chill day lang din ang gagawin natin ngayon dito sa Kyoto. Mainly ang focus natin is mag-try ng mga local delicacies dito sa Japan. So pupunta tayo guys sa famous Nishiki Market. It's actually called, or kilala daw siya guys, tawag sa kanya Kyoto's Kitchen. Tapos itatry natin doon guys iba-ibang pagkain like tamagoyaki, yakitori, grilled seafood, mochi, kung kakayanin ng tiyan natin. Okay? Tapos nandito tayo ngayon guys sa galing tayo ng hotel, which is just a 130 meter distance lang dito sa Kyoto Station. So guys, from Kyoto Station, sasakay lang tayo ng train papunta doon. And check ko na lang mamaya sa map kung isang train tayo sasakay. Pero for now, let's go to Kyoto Station. Yan lang ang vibe ng Kyoto. Chill, diba? Tapos ang weather today, ang weather today is temperature check. It's 12 degrees. So pwede doon sa suot ko ngayon. Guys, nga pala sa mga hindi nakanood nung previous vlogs, nawala yung yung luggage ko. So as of today, wala pa rin pong update ang Cebu Pacific. So yung laman ng luggage na yun guys, iba-ibang jacket, mga heat tech, more of damit, ganon. So buti na lang, di rin ako nag-iwan dun sa luggage na yun ng mga other valuable items like say gadgets. Buti wala talaga. So yun, missing pa rin siya. Tapos kahapon minessage ako ng Kansai International Airport. Okay naman yung Kansai Airport Luggage Service, nagme-message sila, nag-update. Ang sabi, waiting pa rin daw sila sa reply ng Cebu Pacific. So kung mapapansin nyo guys sa video kahapon, ito yung ating jacket which is nabili natin sa GU. Tapos ngayon, suot ulit natin siya sa ating day 2. And most likely suot ulit natin siya sa day 3, day 4. So okay lang din, di ba? Wala namang problema daw as long as mapoprotektahan niya tayo sa lamig. So ito pala guys yung from Kyoto Station, pupasok tayo, enter via Shinkansen Hachijo exit. So hinahanap lang natin guys is tong, kita niyo ba, Karasuma line. Tapos from Karasuma line, sasakay tayo platform 2. Then 2 rides lang, 2 rides, and then bababa tayo ng Shijo Station. Then walk 8 minutes. Nakakariting na tayo ng Nishiki Market. Ayan siya. So pagpasok, malapit lang naman yung Karasuma line. Tapos sasakay daw tayo ng platform 2. So nandito tayo guys sa Shijo Station. Paglabas nyo guys ng mga train station, nahingal ako kasi taas mga ganyan. Paglabas nyo sa mga ganyan, usually may mga directory. Kung kaya katulad nito, exit 5, tapos sa kabila at 66, tapos meron ng directory kung ano yung mga mapupunta mong lugar pag nag-exit ka din. Ayun guys, katulad nito, dumating tayo ng Shijo Station, tapos ang nakalagay ay nakamark exit via 15. So ngayon, nasa exit 5 pa lang tayo. So hanapin natin yung exit 15. Parang malayo pa yun Guys, sabi diba doon sa Google exit 15, pero so far wala kami makitang exit 15. Exit 6, exit 21, 24, 16. Asan yung 15? Fine. Exit 6? 16. Oh yeah, ito. Hindi pala 15. Sabi ng Google 15 pero exit 16 daw. Makakarating tayo ng Nishiki Market. Okay, dito na yung exit 16 finally. Ito siya.
Sabi, sa exit 16, papasok tayo ng Daimaru Department Store. The Museum, ay may The Museum of Kyoto and Nishiki. Paglabas ng exit 16, ito yung itsura. Ay, wait lang. Tawag dito. Yung ano nga pala guys. So yun yung ano nga papunta dito sa Nishiki Market from Kyoto Station. So sa mga mag-i-stay sa Kyoto, malapit lang, di ba? Parang ano, 2 stops. Dama ba John? 2 stops? O, 2 stops. Dito ka na. Dito na tayo guys. Welcome to Nishiki. Yan. Ano dyan? Check muna natin yung mga food na. Ito guys, ang Nishiki Market. So, check muna natin yung mga food. Tapos, pag meron na tayong top 3, top 2, tsaka tayo kakain. Siya guys. And, merong, wow, ano? Octopus Q. Isang laki ng octopus. Ang laki, no? Tapos, merong yakitori, ano? Wait lang. Hindi yata totoo to, Jun. No. Hindi yan totoo. hindi siya totoo. Ah, okay. So, ito. 2,200 yen. Grilled chicken. Shrimp skewer. Kasi ito naman, meron silang mga... Ano ba tawag dyan, John? Roe, no? 510 yen. Sweet shrimp, 714 yen. Sushi. Sushi ba yan dyan? Sushi ba tawag sa ganito? O sashimi? Sashimi. Sashimi, guys. Thank you. Lakad muna tayo. What's that? Kyoto Spice. Guys, may free taste. Masang ano? Kyoto Crunchy Hot Chili Oil Rice Seasoning. Ah. Ay. Thank you. Hindi ko muna hindi ko tinanggap yung free taste kasi wala pang laman yun siya. Tapos siya chili powder, parang ganun. Kaya baka mamaya sumakit siya natin. Oh yeah, parang udon, Udon. 935 yen. Tapos, ayan guys. Baba, sobrang dami dito makakainan. Ice cream agad. Pwede rin naman. Ice cream, 400 yen. Okay, dito naman tayo guys sa tawid. Sa tatawid ng isa lang, then another La Fes. Ay, dito dyan mga street food guys, no? Street food style ba? So sabi dito, Sea Eel Peak Conger, tempura, 600 yen. Japanese omelette, tempura, 400 yen. Tapos, check pa natin yung iba. Guys, nilalagyan ko ng price para may idea na rin kayo pag pumunta kayo dito. Diba? Ito pa. Sa mga curious. Oyster tempura, 900 yen. Ito siya, 3 pieces. Octopus tempura. Diyan parang ito luto na no? Iinitin nila. Octopus tempura, 700 yen. Squid tempura, 400 yen. Bamboo shoots tempura. Ito, pinaka-basic. Shrimp tempura, 500 yen. Siguro pag umorder ka, lulutuin ulit nila para mainit. Nakakatakam guys. Tapos ito naman next, meron na namang, ano to? Kakaiba yung mga puro seafood John? Ito yung gusto ko guys, para matry natin sa Japan. Dilis. Dilis ba? Meron na sa atin yan. Ayun na. May magta-try na. Ano yan dyan? Squid. I see. Kumuha si John ng isang squid. Ito siya. Asan? 450 yen. Tap. Ayun guys
Pero sa sobrang fresh niya, literal na inano lang niya. Torch ba? Thank you. Ayan. Ano yun? Sarap. Let's try this. Zoom. Yummy. Sarap nga. Thank you. Tapos meron silang ito. This one. Fresh to. Parang salmon, no? Walang translation guys eh. Pero kita naman ito eh. I think this is salmon. Ayan. Tingin. Thank you. Finish. Guys, pagkalagpas mo na, biglang may ganito rin. Oh. Anong tawag? Sushi. Diba? So guys, per piece ng sushi, this one, 400 yen. Bluefin tuna sushi. Bluefin fatty tuna sushi. 600 yen. Ayan. Mas meron din ganito. Mas meron silang free onion miso soup. Mas meron din tayong Japanese omelette. Here. Rolled omelette, 700 yen. Kujo green onion, 800 yen. Ang cute, no? Oh, yeah. Thank you. So, yung kinuha ni John, ito guys. Plain, 400 yen. So, tapos meron na rin sila mga sauces. Yan, parang mayo, no? Japanese mayo. Ito siya, guys. Alright, let's try. Yummy. Try natin itong baka malaglag. Ang sarap. Legit, no? Grabe, lasa talagang ano. No, John, no? Crab steak talaga na yung may mga hibla-hibla pag kinain mo. Kasi yung sa atin, yung mga nakakain ko most of the time, yung parang ano siya, yung process ba? Ito may mga hibla-hibla pa rin. Crab pa rin ang lasa, ano? Ito guys, oh. Napakita ko. Yung sasabi ko. Diba? Tapos ano siya, matamis-tamis. Yummy. Tapos another dip. Bango? Dito kami sa loob ng store nila. Pinapasok kami dito na daw kumain. Try natin, guys. Ang authentic na ano tawag yan ulit? No. Hindi, ano? Teriyaki. Teriyaki. Chicken teriyaki. What can you say? Okay, my turn. So guys, focus natin. Let's eat. Ayan. Oh, Oh. Sa pinayo na. Saka yung chicken mismo. Guys, ang fresh ng chicken. Ano? Tapos juicy siya sa loob. Sarap.
Alam mo sa lasa niya, parang naging ano rin siya dyan, na parang pork. Nalalasa mo. Pork. Pork, no? Pero hindi, chicken siya. Ganun siya ka ano. Sobrang lasa yung chicken. Pero hindi rin siya malansa. Ang juicy niya, sarap. Ang hirap explain. Kasi technically, inihaw na chicken tapos may sauce, di ba? Tapos, nilagyan nila ng tinors nila para may smoky taste. May pa isa. One more bite. Let's eat. Ah. Sarap. Pickled Japanese radish. Okay. Ayun pala, may translation yung isa. Guys, dito sa may dulo, may nakita kami chicken cutlet, 500 yen. Chicken mayonnaise, chicken chili, yung chicken, all 500 yen. We're gonna try the chicken chili for 500 yen. Dito na lang. Tamis nga eh. Parang di chili. Parang matamis. Parang yung sauce natin sa Philippines. Sweet and sour sauce. Diba? More on, ano siya, sweet and sour. Pero masarap. Pero yung chicken kasi nila fresh eh, no? Hindi siya ma-flavor guys, yung kanyang ano, breading. Parang plain na breading lang talaga, no? Tapos nilagyan ng sauce. Pero sobrang fresh, kaya masarap. Mahahap. Hindi maalat. Yeah. For this one guys, ano? Masabihin ko, nothing extravagant, ano? Masarap siya, pero hindi yung talagang extravagant yung sarap niya. Tapos fresh siya, which is good. Tapos may sauce na kalasa nung sa atin. Ayun. Honest review lang naman. Let's eat. So guys, meron din ditong Kyoto beef cutlet for 2,800 yen. Pero itong mga naka-display dito, mga hindi to totoo eh, no? O totoo? Ay, hindi siguro. Ano yan? Kobe beef cutlet. Ah, okay. Tapos meron silang, ano to? Matcha Minterashi Dango 400 yen. Thank you. Mochi. Puro mochi, guys. Ang cute na mga design ng mochi, ah. Wait lang. Ito tayo dito banda. There. Curry bread with gold sesame. Ito parang gusto ko try yan. Try natin. Kasi kakaiba, no, guys, no? Curry bread. Siguro may meat yan sa loob. What you think? Ito siya, guys. Ngayon ako nakarinig at nakabasa ng curry bread. So, let's try. Pinaalala ni ate. No eating while walking. これで600円。オッケー、ありがとうございます。Arigato. これで1000コインね。Can we eat here? Oh, yeah. Okay. Saan na siya? There. はい、ありがとうござい Arigato. ます。 Let's try na natin. Nasa? Kakaiba, hindi mo alam. Guys. Amoy na amoy yung curry. Sarap naman. Parang may meaty, para rin siya may meaty taste. Okay. Ang hirap pala ng gano'n. Or siya guys, merong curry siya, diba? Pero para siyang may meaty taste. Hindi lang siya yung curry lang. Diba? Oh.
Kasi, yung curry niya sa loob, parang smooth lang siya, parang paste lang. May isipin mo para lang siyang curry lang, no? Pero sa lasa niya, meaty. Meaty, John. Ang sarap. Nasasarapan kaya ako. Hindi, Ito. walang meat. Wala ba talaga? Ayan, oh. Mayroon. Hawakan na nga natin, guys. Ito, sinasabi ko. Meron. Meaty yung lasa dyan. Kasi pag curry lang yan, curry lang malalasa mo. Namin sure talaga, guys. Pero masarap. Pero masarap. Agad pa isa. Pero pag tumatagal, mas ano yun, no? Mas masarap siya. Kasi yung flavor niya, di ba, curry. Tapos hindi siya yung sobrang tapang na curry. Tapos Japanese curry siya. Tapos parang pag tumatagal, medyo naging peppery. Na? Naiiwan sa dila yung peppery taste. One more bite. Let's eat. Kalimutan ko yung tinapay niya mismo. Crispy outside. Ang sarap. Tapos, malambot siya pero crispy yung outside. Kasi may mga sesame seeds sa labas. Ito na, guys. Ito na. Sa mga mahihilig sa Japanese sweet potato. Yung Japanese sweet potato, niluluto siya sa ewan ko paano, ini-steam pero na siya, may stone. Diba? Yan siya. Tapos ang price niya, 100 grams, 390 yen. I think. Titimbangin siya. And then, yun yung magiging price. Yan. Kain natin, guys. Sweet potato. Let's eat. Bango. Parang amoy suman. Saging na. Saging, Masarap na saba. Parang may pagkasaging na saba. Manamis-namis siya. Tapos yung texture niya, kamote. Na malambot. Sarap. Parang nagka-caramelize. Parang gano'n, Masarap nga. Sarap pala talaga ang sweet potato ng Japan. I think, na-reach na natin yung end ng Nishiki Market. At yeah. Guys, bye-bye lang natin yung pinakadulo ng Nishiki Market. So yan yung guys, diba kanina? Yan. Yan yung pinasok natin magmula dun sa dulong-dulo. Tapos may mga tawi na siyang ganito. At ito na yung dulo niya. Okay, try na natin. So, unang kagat, egg agad. Tinapay, itlog. Tagal namang kumagat. Wait lang. Ano masasabi ko? Alam mo yung talagang siya, para siyang egg sandwich. Para siyang egg sandwich, no? Guys, wala talaga ako masabi kasi masarap din siya. Wala naman. Ayun lang. Hinintay niya ba talaga to guys, yung pagkain natin ng egg sandwich? Siyempre, hindi ka mawawalan. As guys, thank you very much for again joining us today dito sa Japan. Nakakapunta tayo na-explore natin yung Nikkeishi Market. And
suggest ko sa inyo guys, pag pumunta kayo ni Kishi Market, mas maganda siguro kung kape na lang muna sa sa hotel. Alam mo yun? Pero nasa sa inyo pa rin naman kung kaya ng tiyan nyo, di ba? Actually, hindi rin naman ganun karami. Kung ano yun nandun sa video kanina, yun lang din talaga yung kinain namin. Pero napakadami pang pwedeng matry na food sa Nikishi Market. Kaya, kung mag-visit kayo dito sa Kyoto, might as well isama nyo siya. Kasi, ano yun, yung mga food doon, parang dumulan din talaga siya makakain. Lalo na yung mga ibang hindi ako familiar, hindi na lang din namin na-try, di ba? Pero yun, also thank you so much sa pagsama hanggang ngayong gabi. So, kung nag-enjoy kayo guys, please don't forget to like, subscribe to our channel, mag-comment kayo if guys have any questions, okay? Tapos tomorrow, bukas na sabihin niya itinerary. Thank you and good night.